Okay, magandang hapon po sa ating lahat. Maraming salamat po sa opportunity na inibigay niyo po sa akin na ako po makapagbahagi ng salita ng Panginoon para sa birthday celebration na ito. Ako'y nagpapasalamat din po sa taong nag-invite po sa akin para ako po makapagbahagi ng salita ng Panginoon. Thank you so much for this opportunity. Now, ating pong bubuksan po ang ating Biblia, kung meron po tayong Biblia, sa Psalm chapter 90 verse 12. Psalm number 90, chapter 90 verse 12. Babasahin ko po. Sabi dito, "So teach us to number our days, that we may apply our hearts unto wisdom." Ang titulo po ng mensahe na aking ibabahagi po sa inyo ay Number Days, Living with Purpose. Pero before po tayo maintindihan po yung salita ng Panginoon, tayo po muna mag-ask ng guidance sa ating Panginoon po. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa opportunity na ito na binigyan niyo po sa akin na ako po makapagbahagi ng salita sa birthday celebration po ito. Ako'y nalalangin, Panginoon, na ikaw po magbigay ng clearance sa aming mensahe po ngayon na aming tatakayin sa iyong salita. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang mensahe na ito sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Alam niyo po ba dito po sa Pilipinas, at pwede na po tayo maupo? Alam niyo po ba dito po sa Pilipinas, ang birthday celebration po ay isa sa pinaka-importanting okasyon sa atin. Alam po natin yan. Example po, kapag ang ating lolo ay nagiging 70 years old, lahat po ng barangay ay pupunta. Meron pong lechon na ihanda. Meron pong karaoke na open hanggang gabi, hanggang midnight. At meron din pong mga speeches. Meron pong mga magsasalita. Meron pong toast na mangyayari. At lahat po ng mga tao ay mag-celebrate. No? Pero in the middle of the food and the noise, sa harapan po ng pagkain at saka sa ingay, tayo po ba ay hinto at nag-ask sa ating sarili, what are we exactly celebrating? Tayo po ba ay nagse-celebrate sa numero ng ating year, sa ating taon? Or kung ano po ang ating nagawa sa taon, sa mga taon. Dahil po, because there is a difference between living long and living well. There is difference between adding years and making years count. Kaya po sa atin po, every birthday, hindi lang po siya selebrasyon. Ito po'y summon ng ating Panginoon na maging accountable po tayo sa taon na binigay niya po sa atin. Tanong ko po, atin po bang ginagamit ang ating mga taon na binigay sa atin ng Panginoon para sa kanyang kadakilaan? O are we just letting the years pass? Kaya po sabi po ng ating Psalm chapter 90, nagpapakita po dito ng tatlong rason or three reasons why we must count our days and make your days count. Point 1 po ng aking mensahe ngayon is God numbers our days. God numbers our days. Because our days are numbered, and God is the one counting. Sabi po dito, numbering our days does not mean being obsessed with death. It means living with awareness. It means understanding that every day that we pass will never get back. Ibig sabihin po, ang ating mga taon na lumilipas, atin po bang binibigyan ng importansya? O hinahayaan lang po natin siyang lumagpas?
Dahil po, ang Panginoon ay nagbigay sa atin ng birthday. Pero, hindi po makapagbigay ng garanti ang ating Panginoon na tayo'y bigyan niya pa ng birthday. Hindi po ito nagbibigay ng this does not mean to threaten you. It means to focus you. Hindi naman po natin natakot po tayo ng Panginoon sa mensahe na po ito, pero binibigyan po tayo ng focus. If you believe today was your last year, you would not waste it on bitterness. You would not spend it in angry at your spouse over small things. You will not delay the apology you owe your child. When you know time is the limit, you stop treating important things as optional. Ibig sabihin po, kapag ating po na-emphasize na importante po yung bawat araw na binigay po sa atin, hindi po natin ito ipapaglagpas na walang importansya. Ibig sabihin po, atin pong binibigyan ng importansya ang bawat taon. Sabi po sa James chapter 4 verse 14, whereas you know not when shall be on the morrow, for what is your life? It is even a vapor that appeareth for a little, and then vanisheth away. Bakit po? Bakit po? Ito po yung nasabi ng Bible. Ito po, magbibigay po ako ng ilustrasyon. Nakikita niyo po ba yung candle stick? Or yung candle na nasa birthday cake? Every year, you blow out the candles. Kung magbe-birthday po kayo. 1 candle a year. And they go out just like that. Kapag ating binublow, nawawala agad yung ilaw ng candle. That is the picture of life. It burns for a while, it gives light, and then it's gone. The question is not whether the light goes out. The question is, while it was burning, did it give light? Ang tanong po sa ating lahat, yung isang candle po, kapag yan po ay lumiliwanag, tanong, ito po ba'y lumiliwanag na may purpose? Ito po ba'y lumiliwanag na may importansya? Yan po yung tanong sa ating lahat. Name one thing that you have delaying because you assume you have time, a conversation, a decision, a commitment to God. Do it this week. You have been given another year. Do not waste the first day of it on procrastination. Bakit po? Because God numbers our days, your days. Pangalawang point ko po, invest every year. Because every year is God's investment in you. And He expects a return. God didn't give you years to hold onto. He gave you years to invest. Every year, your life is a resource. Your time, your relationships, your skills, your influence, these are not yours by accident. They are God's gift, placed in your hand with a purpose. A birthday is not just a milestone. It is an accounting moment. Ito po, magbibigay po ako ng logic para mas maintindihan po natin anong sinasabi po ng Bible. If I give my son money for school supplies and he spends it on a video game, I am not angry because he enjoyed himself. I am concerned because he missed the purpose. Ano ang ibig sabihin po? Ang buhay po natin ay binigay po ng Panginoon. Ininvest niya po para sa atin. Now, kapag kayo po ay may anak, okay? Tapos pinapaaral niyo po yung inyong anak, okay? And then binigyan niyo po yung inyong anak ng baon, ng allowance, para mabili niya ang kanyang kailangan, ang kanyang school supplies, kanyang snacks na dapat kakainin, o kanyang kakainin sa school, at saka sa kanyang mga school equipment. Pero, what if po nalaman nyo na ang inyong anak, ginasto niya po ang inyong allowance na binigay sa laro,
sa video game, sa online game. Di ba po, madidismaya po tayo? Ganon din po ang ating Panginoon. God has given you years with purpose. Every year you spend on yourself is a year that did not invest in what lasts. Kaya sabi po sa Matthew chapter 25 verse 22, sabi po ng Biblia, His Lord said unto him, Well done, thou good and faithful servant. Thou hast been faithful over few things. I will make thee ruler over many things. Enter thou into the joy of thy Lord. Kaya po sa ating lahat, tanungin po natin ang ating sarili. Sa ngayong taon, choose one person to invest spiritually. Not just financially, not just socially, spiritually. Disciple someone. Mentor a younger believer. The best return on a year is a life change for eternity. So, ito po ang last point ko po sa inyo. Tayo po'y mabilis lang po. Pangatlo, no more years given. No more years given. Because the day is coming when no years will be given. I-explain ko po sa inyo. There is finality to human life that no birthday party can erase. One day, there will be no more birthdays. No more chances to start over. No more time to get right with God. That day is not a threat. That day, it is a fact. And fact demands a response. People plan 10 years ahead, but not past the grave. You plan for retirement, but not for eternity. You prepare for your child's college, but not for your own judgment before God. The day is coming. The only question is, will you be ready? Sabi po sa ating Biblia, para mas ma-explain ko po later on, it is appointment unto men once to die, but after this, the judgment. Magbigay po ako ng ilustrasyon para mas maintindihan natin. No? In every family, there is a last birthday. The one nobody knew was the last. The grandmother who turned 83 and nobody knew she will be gone by 84. The father who celebrated at 60 and never saw 61. Nobody announced it as the last. Nobody prepared for it as the last. But it was. You do not know which birthday is your last. Live everyone as if it matters, because it does matter. Ito po. If today were your last birthday, what would you want to be true about your relationship with God? Make it true today. Do not wait for next year. Po, tanong ko lang, kayo po ba ay nagbibigay ng importansya kung paano kaya kung itong taon na po ito ay iyong last na taon? Tanong ko po. The question is not how old are you? Ang tanong po is, ano pong ginawa niyo sa mga taon na binigay po sa inyo? Kaya sabi po dito sa ating bersikulo, teach us to number our days. Lord, make this birthday party a turning point, not just a party. Kaya, para sa ating lahat, sa mga tao na hindi pa kilala yung ating Panginoon, na nagbigay sa atin ng Panginoon, at nagbibigay sa atin ng taon, ito po ay para sa inyo. Kung hindi nyo pa po natanggap si Jesus na inyong tagapagligtas, ngayon, ang the best birthday gift na inyong matanggap sa inyong sarili. At ito po'y and the only one that lasts
past the grave. Bakit po? At paano? Tayo lamang po ay lumapit. Tayo po'y manalangin. Tayo po'y tanggapin si Jesus na ating tagapagligtas. At sa mga tao po na mga anak ng Diyos na hindi na po nakapag-attend, hindi na po na napaisip nyo na po na kayo na po'y malayo sa Panginoon, ito po'y para sa inyo. If you were once close to God and you have drifted, today is not a day to regret. It is a day for return. Balik na po kayo. Balik na po kayo sa church. Sapagkat ang Panginoon po ay naghihintay para sa inyo. Para po sa mga committed natin na mga tigmananampalataya, name one person whose soul will invest this year. Name one person that you will invest this year. Write the name. Commit to pray for them and reach them. Because yan lang po ang pamaraan para ang ating taon ay lumagpas pa sa buhay na walang hanggan. Sa taon na walang hanggan. Gusto niyo po ba yun? When you stand before God, kapag tayo na po ay nakatayo sa Panginoon, and He asks what you did with the years He gave you, at kapag ang Panginoon po ay nagpatanong sa atin kung ano pong nagawa sa mga taon na binigay niya sa atin, ano po ang inyong sagot? What will you answer? Sana po'y naintindihan po natin ang mensahe na po ito. Na ito po, dapat ang ating taon ay mamumuhay na may purpose. Numbered days, living with purpose. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa mensahe na ito na binigay niyo po sa amin. Na sana po ito yung Panginoon ay magiging blessing po sa makapagpakinig po nito. At sana po yung inyong salita ay mas naintindihan at nabibigyan ng importansya ng Panginoon na ang aming taon po ay binigay niyo lang po sa amin at ininvest niyo po sa amin. Kaya po, kami pinanalangin na ikaw po yung maggagabay sa amin, na gagamitin namin ang bawat taon namin, Panginoon, na may purpose at mamumuhay, Panginoon, alang sa gugustuhan niyo. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan at gabayin niyo po kami. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Happy birthday po! Maraming salamat po tayo sa inyong binigay niyo po sa amin na opportunity na ako po yung makapagbagi ng salita. Sana pagpalain po kayo ng Panginoon. God bless po.